naman pala. Kaya naman pala matatapang ang loob nitong si Mike Defensor, itong si Attorney Levy Baligod, at ito nga pong 18 na Marino dahil di umano, according po sa Batikan at napakagaling na political analyst at broadcaster na si Philip Lustre Jr. abay nakatanggap daw po pala ito sila ng 300 million. Kinupitan pa nila. Oo. Galing daw po sa pera, di umano, ni Mans Carpio. Hindi sa akin galing yan ha. Galing po yan sa isang Batikang political analyst at Batikan nga pong broadcaster. Okay, sige. Basahin natin to mga minamahal. Yan, napakita ko sa inyo yung article na yan ha. Ayan. Alright. So, sabi dito, Lustre, inusisa ang umano'y 300 milyong pondo ni Mans Carpio para sa operasyon ng 18 ex-marino. Nagbitaw ng tanong sa social media ang political commentator na si Philip Lustre Jr. kaugnay sa umano'y pondo na inilabas para sa operasyon ng dating miyembro ng Philippine Marines na naglabas ng mga aligasyon laban kay VP Sara Duterte. Okay. Sa kanyang post, kinestyon ni Lustre kung si Mans Carpio, asawa ng Vice Presidente, ang umano'y naglabas ng kabuuhang 300 million para sa naturang operasyon, mga minamahal. Ayon sa kanya, posibleng hinati umano ang nasabing halaga kung saan 150 million napunta kay Mike Defensor, tapos kay Levy Baligod is 50 million, at tagli 5 milyon bawat nga po dito sa mga dating marino. Alam nyo naman, no, kung ano yung nagagawa ng pera. Money is the roots of evil. Yan nga yung sabi nila. Anyway, you can run, Sara Duterte, but you cannot hide. Kung ano man yung mga lumalabas ngayon, actually sa atin ngang napapansin, tagilid ang banga, mga minamahal, oo. Tagilid ang banga, talaga literal. Nito nga pong 18 Marino na to, dahil sa aking nakikita, mukhang nagkakaiba-iba na po sila ng kanilang mga binitawang pahayag. At baka soon, eventually, merong isa dyan na magbubulgar sa kanilang mga katarantaduhan at kung magkano nga ba talaga ang totoong ibinayad. Kaya siguro, ipinapatawag ng NBI itong asawa ni Mike Defensor, abay dahil baka posibleng meron din ito talagang kinalaman. Diba? At sana yung asawa ng 18 marinong ito ay ipatawag din para malaman kung ano nga ba talaga yung naging operasyon. Kasi to be honest with you all guys, mga minamahal, if magpapadala lang tayo sa ganitong palaging fake news, kawawa ang ating society. Sabi ko nga sa inyo, yung 805 billion na yan, rage bait yan eh. Talagang pag-uusapan yan. Ngunit sa kabilang banda, paano nga pag-uusapan kung yung mga taong nagsalita ng patungkol sa ganyang halaga ay hindi mga katiwa-tiwala, walang mga credibility. 'Di ba? Paano natin sila pagkakatiwalaan? May mga kasong murder, may mga kasong dishonesty, tinanggal sa serbisyo. So, paano natin sila pagkakatiwalaan? At beside, according sa ating National Bureau of Investigation Director, NBI Director na si Melvin Matibag, humigit kumulang 100 marino ang na-recruit dito. Iilan lang po ang pumayag. Pero sana bago man lang sila isinulong diyan sa press conference nila na meron daw pong tinatawag pang part 2. Hindi natin alam kung totoo yung part 2 na yan. Kasi dito nga ako nagtataka eh. May part 1, may part 2. Ano yan? Maletflix? Ha? Maleta, tapos Netflix? Maletflix? Diba? Meron pang part 1, part 2. Diyan nga ako nagtataka, bakit kailangan pa nila ng part 1, part 2 na yan? At besides, sabi ko nga sa inyo, yung kanilang mga statement, bali-balik muna.
Hindi man lang sila binriefing. Sana man lang bago sila pinapasok sa press conference room na yan na kung saan mayroong mga media, sana man lang mga minamahal, abay binriefing para nang hindi sila nagliligawan ng kanilang mga sinasabi. 'Di ba? Hindi sila nalilito. Kasi may nag-deliver sa ganitong lugar, may nag-deliver sa ganitong lugar, pero iisa lang sila ng kanilang mga joint affidavit. Kaya talagang dapat lamang kasuhan sila ng perjury. At hindi sila kayang patawarin dyan ni Leila de Lima. Sa paggawa na naman ng panibagong imbentong kaso sa kanya, imbentong statement, hindi talaga natanggap ni de Lima. Kaya siya nagsampa ng kaso. Ngayon, ito yung tanong, kung totoo man itong na-reveal ng isang napakabatikang journalist, saan kinuha ni Man Scarpio ang 300 di umano na question ni Philip Lustre na pinambayad nila kay Mike Defensor, pinambayad nila kay Attorney Levy Baligod, at dito nga po sa 18 Marino na to. Saan nyo kinuha ang pondo? Sa pera na naman ba ng taong bayan? Confidential funds na naman ba ng mamamayang Pilipino yung ginamit ninyo? We are just asking and we are seeking for the truth. You need to be accountable for this. 'Di ba? Kung si Man Scarpio ang nasa likod ng pagbabayad at si Sara naman yung frontliner para makakuha ng perang pambayad, abay dapat makasuhan itong mag-asawang to. Siyempre, sa bansang Pilipinas, kahit alam naman natin gumagawa ng mali, kailangan pa din ng napakalalim na ebidensya. Oo, kasi lahat pwedeng mabaligtad, mga minamahal, kapag pera ang pinag-uusapan. Pero kahit sino ka pa man, mapera ka pa man, hindi mo kayang takasan ng batas. Batas is batas. You don't need to bend the law. You are not the law. Hindi ikaw yung batas. Diba? Kaya dapat kasuhan, mapanagot, yung mga yan. Alright, magbasa tayo ng mga comment. Si Mans, wahahaha, na-reveal din, sabi ni Lou Gonzales. So funny, mga minamahal. Itong mga binash yung unit team. Kasi yung unit team nag-aaway-away daw. Hindi naman si PBB ang nakipag-away. Ang nakipag-away dito ay itong si Sara Duterte. Nakalagay ba sa maleta o paper bag? Saan ba dapat nakalagay? Tell it to the Marines. Uy, ngayon, himas rehas daw, mga minamahal. Itong si Philip Lustre. Si Philip Lustre, nagtanong lang din naman. Totoo ba na merong 300 million? 'Di ba? Gawa-gawa daw po ng istorya itong mga 18 Marinos na to. Madaming utang ang iba sa kanila. Totoo. Sabi ni Belen Calano, madaming utang ang iba sa kanila kaya pinatos yan. Dahil nga natanggal sa serbisyo, dahil nga natanggal sa trabaho, kaya pinatos yung tagli-5 milyon siguro. May question mark. Wow. Malaki din ba ang utang ni Mike Defensor? Lugi ba sa negosyo? Kaya pinatulan yung gayatong klaseng... laki pala nila magbayad, no? Mga minamahal. Sobrang laki, no? Sana all. Diba? Alright. Grabe. Unti-unti nang nare-reveal ang katotohanan. Anyway, it's me again, Alicia ninyo, mga minamahal. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.